Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagbagsak ng Pi Network Coin ng mahigit 10% sa loob lamang ng isang araw. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng pagbagsak na ito? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Pi Coin? Yan yung disclaimer natin, pakibasa na lang po sa ibaba. Dito pong Lunes, nakalipas na Lunes, March 10, kahapon po yan, March 10, 2025, ay bumagsak po ang halaga ng Pi Coin ng 10.46% mula po sa $1.58 pababa sa $1.41 bawat coin. Ang pagbagsak na ito ay naganap sa kabila ng pagtatatag ng US Crypto Reserve ni Pangulong Donald Trump. Ayan, ayon po sa CoinSwitch Market Desk, negatibo ang naging reaksyon ng market sa balita tungkol sa US Crypto Reserve. Inasahan po ng mga tao na maglalaan ang US ng bagong kapital para sa cryptocurrencies. Ngunit hindi po ito nangyari. Ang Pi Network ay isa po itong Web3 blockchain project na nagbibigay daan sa mga users na magmina ng cryptocurrency gamit lamang ang kanilang mobile phones. Hindi po tulad ni Bitcoin na nangangailangan ng mga mamahaling mining equipment, mas accessible po ang Pi Network sa mas maraming tao. Sa kabila ng recent price drop ay may mga eksperto na naniniwalang may potensyal ang Pi Network coin na tumaas ang halaga sa hinaharap. Ayon po sa Fortune India, kung magiging malawak po ang pagtanggap at paggamit ng Pi Network bilang digital currency, maring lumampos po sa $500 ang presyo nito pagsapit ng taong 2030. Sa kasalukuyan, ang Pi Network Coin or Pi Coin ay nakalista na po sa mga major exchanges tulad po ng CoinDCX, OKX at saka Bitget. Para makabili nito ay kailangan lamang po mag-install ng alinman sa mga app na ito, kumplituhin ang KYC process at magdagdag ng funds sa wallet ng app. Ngayon, ang pagbagsak po ng presyo ng Pi Coin ay hindi po isolated case. Si Bitcoin, ang pinakamalaking cryptocurrency, ay bumagsak din ng mahigit 5% kamakailan. Ayon po sa CoinDCX research team, matapos ang isa na namang bearish weekend, sinusubukan po ng crypto markets na makabawi or makarecover habang nananatiling hindi tiyak ang mga bulls. Bilang resulta, ang mga presyo ng karamihan sa mga cryptocurrencies ay bumaba mula sa monthly lows. Ngunit may pangamba pa rin ng isa pang pullback sa market. Yan, bilang mga Pinoy crypto traders at investors, mahalaga pong maging maingat at mapanuri sa ganitong mga kaganapan. Ang volatility o pabago-bagong presyo sa cryptocurrency market ay normal lamang, ngunit dapat pa rin po tayong maging handa sa mga biglaang pagbabago. Mahalaga pong magkaroon po tayo ng diversified portfolio at huwag pong ilagay ang lahat ng ating puhunan sa iisang asset lamang. Ayan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabila po ng mga hamon ay nananatiling promising ang technology ng blockchain at cryptocurrencies. Ang mga project tulad po ng Pi Network ay naglalayong gawing mas accessible ang digital currencies sa mas maraming tao. Ngunit tulad po ng anumang investments, may kaakibat po itong risk. Kaya bago po tayo pumasok sa anumang investment, siguraduhin nauunawaan natin ang mga risk o panganib at gumawa po ng masusing pagre-research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.